Speaking of pondo, eto, napondohan, di umano, nung kampanya. Linis-linisan eh. O, pakinggan natin. Kumalat sa social media ang larawan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson. Ayun, napondohan ka raw. Di umano ha, yan ang kumakalat eh. Napondohan ka raw eh. Nako, linis-linisan ka ha. Kung hindi totoo yung kumakalat, huwag kang pa-interview ng solo. Mag-privilege speech ka. Mag-explain ka doon sa Senado. Nang sa ganun, ma-question ka. Takot ka eh. Puro ka pa interview sa media. Oh, paliwanag mo. Ha, doon ka sa barangay magpaliwanag. Narito ang Balitang Pinoy TV. Pero bago po tayo magsimula, ipapaalala ko lang po, wag pong kalimutan i-like tong video na ito ha. Pagkakita nyo pa lang, like nyo po agad ang video na ito, itong vlog na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, yan, subscribe naman po kayo dito. Konting lambing dito sa channel ni Coach Oli News PH. Tayo po ay magbabalik muli. Kaya naman ito speaking of pondo, ito, napondohan, di umano, nung kampanya. Linis-linisan eh. O, pakinggan natin. Kumalat sa social media ang larawan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson kasama ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya na iniimbestigahan ng komite dahil sa anomalya sa flood control projects. Nilinaw naman ng senador na ang kumakalat na litrato ay kuha noong huling linggo ng Abril bago matapos. Last week of April bago matapos ang kampanya. Tapos ang kampanya para sa 2025 midterm elections. Ayun, napondohan ka raw. Di umano ha, yan ang kumakalat eh. Napondohan ka raw eh. Nako, linis-linisan ka ha. Kung hindi totoo yung kumakalat, huwag kang pa-interview ng solo. Mag-privilege speech ka. Mag-explain ka doon sa Senado. Nang sa ganun, ma-question ka. Takot ka eh. Puro ka pa-interview sa media. Oh, paliwanag mo. Ha, doon ka sa barangay magpaliwanag. Ayon kay Lacson, dinala ng isang campaign supporter mula Davao ang anak. Talagang nabanggit pa ang Davao eh. Hanip din to si Pinky, ho. Parang bading. Kailangan laging may pitik ng mag-asawa sa kanyang opisina upang imbitahan siya sa isang rally. Ngunit tinanggihan niya ito. Giit ng senador, ito na ang una at tanging pagkakataon na nakatagpo niya ang pamilya Diskaya sa labas ng Blue Ribbon Committee. Yon. Nagkaroon ng picture, 'di ba? Ganyan din ang issue 'di ba? Sinabi ni Lacson at saka si Tito Soto na meron daw pumasok na kontraktor sa Senado at pumunta sa opisina ng isang senador. Alam mo sinabi ni, if I'm not mistaken, hindi lang eksaktong ganito, hindi pinangalanan. Paduda. Merong itong kontraktor na ito nagpunta sa Senado at nakipagkita at nagpunta doon sa opisina ng isang senador. Hindi pinangalanan. So, lumalabas talaga. Ito yung ini-explain ni Chis Escudero na niniligaw. Pinag-aaway ang mga senador. Imbis na napupunta ang pag-iimbestiga sa Kamara, since doon ang talagang problema kay Saldi at saka kay Tambi, ando doon maraming involved sa flood control projects. Itong si Pinky, parang natutuwa na ang tuon ng publiko ay nasa Senado. Kasi puro Senado. Pagdating kay Tambi at kay Saldi, hindi niya magalaw-galaw. No, may lumabas na pumunta na naalala niyo may pumunta sa Senado na kontraktor. Paduda. Bakit? Yan ang gusto nilang palabasin sa media. Masira, di umano ang Senado para malihis tayo sa totoong usapin. Ito nangyari sa kanya. Dahil sa isang CCTV na kuha, yung pinuntahan naman pala noon, kasamahan nila. Sino? Pumunta sa opisina tong kontraktor na to. Sa kasamahan nila. Sa opisina ni Erwin Tulfo. Naalala nyo? O ngayon, ikaw naman ang nakuha na ng picture. Di ba? Ngayon, ang tanong, kanino galing yung picture? Bakit lumabas? Baka kay Diskaya mismo. Di ba? O baka may mga galit na sa yung senador. Dahil kung paano nyo hinahandle ni Tito Soto. Kasi ito kayo po ang tanongin ko. Ako, yan po ang nakikita ko kay Tuta Soto at saka kay dito kay Lacson. Parang dinadivert nila ang usapin ng flood control projects, ang gusto nilang masisi ng buong Pilipinas, ng taong bayan, ang mga senador. Huwag niyong sisihin si Tambi, huwag niyong sisihin si Saldi, huwag niyong sisihin si Bongbong Marcos. Dito tayo mag-focus. Ito, imbestigahan natin. Senado, ganyan pong nangyayari. Rings. Dagdag pa niya, mali ang mga ibinibintang na kahulugan sa naturang larawan. Kung mali, pakita ka ebidensya. Mag-privilege speech ka.
Ba't di nyo rin, tanungin mo rin si Diskaya. Di ba, magkakaroon kayo ng hearing sa Senado? Itanong mo. Di ba? Huwag kang sa media ng sa media. Kasi ito style niya ito si Pinky. Media ng media, kaya naiinis sila, Ha? Tapos, ang sisisihin niya sa media, mga senador. Kapwa senador. Hindi ko alam kung kabaklaan yan, kasi insecure sa mga kasamahan. Di ba, parang ganun. Nakita na kayo mga kasamahan yung insecure sa inyo? Ganyan. Ganyan. Next po. Ito pa, isa pang napondohan. Speaking of pondo, grabe talaga. Ang daming napondohan. Maraming napondohan si Tambi. According to Senator Bato. Ha? Pati si Trillanes napondohan ng flood control. Ito naman si Diskaya, di umano. Sabi yan hindi ko alam kung totoo yun. Kaya nga tinatanong natin si Lacson, totoo bang napondohan ka ng Diskaya nung eleksyon? Speaking of another pondo, eto, patay. Si Karen Davila nagsabi, alam nyo, na-discuss ko to sa vlog ko kahapon. Okay? Sabi ko, napaka-unusual na itong ginagawa ni Claire. Bakit pinagtatanggol niya si Tambi? Anong meron? Hindi lang ako nakapansin, pati ito si Karen Davila, pag-usapan natin. Sabi niya, why is Malacanang speaking on behalf of the former Speaker of the House? Di ba? Kasi pinagtanggol niya talaga Halatang halata. So talagang mapapaisip ka. May natanggap kayang pondo to si Claire? Naiisip ko lang naman. Ano sa tingin ninyo? Nakinabang sa flood control projects? Ito si Claire. Nakinabang sa ghost project si Claire dahil napopondohan ni Tambi? Tanong ko lang, kayo na lang ang tanungin ko. Anong sa tingin ninyo? Kasi bakit niya ipagtatanggol? At hindi lang tayo nakakapansin ABS to. Si Karen Davila, alam naman natin ang karakas ng ABS. Diba? Pero nako-question siya. He can be very well defend himself. The job of the Presidential Communication Office is to speak for the President. Dapat. Kaya naman ni Tambi. Ba't pinagtatanggol nitong si Kaya Claire, kung talagang matapang ka, puro vlogger sagutin mo nga si Karen. Makipagsagutan ka kay Karen. Babae din yan. Ang kaya mo lang si Sara Di ba? Sagutin mo rin si Karen. Buti pa to si Karen Davila, nanindigan. Yung mga dilaw, hindi madiin-diin si Tambi. Parang tanga, nag-rally. No to corruption. Paano kang sisigaw ng no to corruption, hindi mo madiin, hindi mo mabanggit si Tambi? Yung mga dilaw. Kaya padasal-dasal, napaka-nuknukan ng mga ipokrito ng mga yan. When the PCO defends or attacks someone, it gives the impression the president is behind it. Mismo. Pag may inatake si Claire, ang impression nun, inaatake ni Bongbong. Bilang tagapagsalita, bilang PCO. Kung ano sabihin ni Claire, yun ang stand ng Malacanang. Yun ang gusto ni Bongbong. Kasi kung magsasalita siya, magsalita na lang siya dun sa vlog niya. Pero sa interview, nakakapagtaka. Talagang nakakapagtaka bakit na pinagtanggol si Tambi. Grabe ang nagagawa ng pera. Ako, opinion ko yun. I really don't think hindi nakikinabang si Claire kay Tambi. Kung hindi si Claire ang nakikinabang directly kay Tambi, posibleng si Marcos din. Sabi nga ni Claire, it gives the impression the president is behind it. Pagka dinefend niya or inattack niya ang isang tao, dinefend niya si Tambi. So, kung hindi si Claire, si Bongbong ang nakinabang sa flood control projects. Or maybe, pareha sila. Observe nyo. From today, i-observe ninyo ang galaw ni Bongbong Marcos. I-observe nyo rin to si Claire. Kung talagang ang pagtutuunan ng pansin ay patungkol lamang sa mga personalidad, DPWH, contractor, walang kwenta yung pag-iimbestiga ni Bongbong. Dapat mag-resign na siya dahil kitang-kita na meron silang mga pinagtatakpang tao. Tingnan nyo po ito. Ito yung sinasabi ko. Importante makita nyo po ito. Kasi nakikita na natin yung galawan Isasama na po ng Department of Justice ang ilang miyembro ng Pamilya Villar sa investigasyon nito sa mga flood control project sa Las Piñas. At nakatutok si Salima Refran. May 5 taong umupo bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways si Senador Mark Villar noong Duterte administration. Sabi ngayon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, mula daw nung panahong yun, nakuha ng pinsan niyang buo ang mga kontrata sa infrastructure project sa Las Piñas, ang balwarte ng kanyang pamilya. Because of that prohibited interest with his cousin being the contractor in Las Piñas. Mga sir, gano'n Nakita nyo Shoot sa banga yung mga pinagsasabi ni Jesus Escudero Again, senador na naman.
Ako wala akong problema, hindi ko pinagtatanggol ang Villar. Kung kailangan nilang makulong, ikulong sila. Kung kailangan ibitay, ibitay sila kung yan ay nasa batas natin. Wala akong issue doon, wala akong problema. Pero pag tiningnan ninyo yung galawan nila, sindikato di ba? May isang galaw sila. Ibaling sa Senado ang focus, ang balita, diversion. I-divert natin sa Senado. Pansinin nyo. Meron ba silang binabanggit na congressman? Pag babanggitin nga si Saldi at saka si Tambi, parang allergic sila. Hindi lang si Boying pati yung mga senador. Yung mga tuta dyan sa Senado. Pero pagdating sa balita, puro senador. Hindi ko sinasabing malilinis tong senador na to. Ang punto po natin, yung optics, yung diversion, kung saan nila gusto mapunta ang balita. Diba? Senador na naman. 18 billion worth of projects. Oh. Billion. Nagbabanggit siya ng numero. Ba't hindi nyo magawa yan kay Saldi? Hindi nyo magawa yan kay Tambi? Di ba? 18.5 ang sabi sa report. But we have to flesh it out. Sabi ni Remulla, hindi lang daw limitado sa flood control projects ang napunta sa pinsan ni Villar. Lahat ng klaseng project yan. Ano ba maisip mo, yun na yun. Kasama yan, lahat in the menu. From school buildings to roads to asphalt overlay to revetments, lahat yan kasama yan. Wala bang congressman yan? Diba? Sabihin na natin masasamang tao itong mga senador na to. Puntahan na natin yan for discussion purposes. Pero kung walang may imbestigahan na Congress, mga congressman, ibig sabihin, lahat sila tuta ni Tambi. Kasi yung mga congressman naman, siyempre, under yan ni Tambi. So, hindi yan magagalaw. Diyan lang kayo. For the meantime, dito tayo sa Senado. Diba? Yan yung sinasabi ni Cheese. Porket kami ba ang kilala ng taong bayan? Sila ang sikat. Senador ng senador ang binabanatan. Dinadivert sa Senado, sa mga senador, para yung usapin ng flood control hindi masyadong pumutok. At ang pag-uusapan ng tao yung mga senador kasi sila yung mga kakilala. Shoot! Na-shoot sa mga yung mga sinasabi ni Cheese. Exactly. Dahil dito, iniimbestigahan siya ngayon ng Department of Justice. And also a senator. Ano yan kasama yan sa relationship na hindi dapat nangyayari. Diba? Kasi you have something to do with the, with the way that the money is involved. When you vote for a budget, kasama ka na ron. When you participate in the budgeting process, kasama ka na ron. Tapos isa pa, senador yan. Dalawa dyan senador. Okay? Alam naman natin that anytime, posibleng palitan na si Tito Soto. Dahil marami nang hindi masaya bilang Senate President si Tito Soto. So, chilling effect yan. Tatakutin itong mga Villar na mawalan ng bayag at umurong at hindi suportahan itong pagpapalit ng liderato sa Senado. Sa katunayan, lumipat na nga sila sa majority kaya napalitan si Cheese as bilang Senate President. Diba? Yan po yun. Kaya ganyan ang style nila Tambi, ganyan ang style nila Bongbong Marcos. Bubutasan ka na bubutasan. Diba? Binubutasan ngayon si Marcoleta. Imbis na natutuwa sila at nagbibigay ng witnesses, tumutulong si Marcoleta, naiinis sila. Bakit? Yung nilabas ng witness ni Marcoleta, tinuro si Tambi tsaka si Saldi. So obviously, ayaw nilang natuturo si Tambi tsaka si Saldi. Kaya sinisilipan si Marcoleta. Si Cheese ganun din. Dahil napigilan di umano ang impeachment through Cheese. So pag kumalabang ka kay Tambi tsaka kay Bongbong Marcos, sisilipan ka. Kaya nga to, inuunahan to si Villar. Tingnan natin kung may bayag tong mga Villar. Kasama rin sa investigasyon ng kapatid ni Villar na si Senador at dating Las Piñas Representative. Hindi to walang bayag. Term ko lang naman yun, okay? Hindi po kabastusan yun. Ibig sabihin, walang tayo, duwag. Yun lang. Camille Villar, pati na ang inang si dating Senador Cynthia Villar. They're related interest. Isa lang sila interest nila. Isang relationship lang yan. Diba? Isang family lang yan. First degree of consanguinity to the fourth degree of consanguinity. Diba? Or third degree pa. Ang linis ni Boying, Ako ba, tatanong ko, wala bang bahid yung anak ni Boying? Tanong ko lang naman. Si Boying ba walang bahid ng conflict of interest? O hindi lang nasisilip kasi siya ang SOJ? Ako yung nagtatanong lang naman. Yung pinoproject ba ni Boying, tanong ko sa inyo, na malinis siya? Sadyang talaga siyang malinis? O linisan lang gaya ng mga pinklawan? Yeah, to the contractor's third degree. Bahagi ang investigasyon sa mga Villar sa case build-up sa mahigit 6 na pong mga mambabatas na kontratista, dating kontratista o may relasyon sa mga kontratista. I don't know if it's known to them or it's just the impunity of it all. That people don't care anymore if it's against the law because no one's going to run after them, they think. But it's something that we have to address and we will do it. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig
ng mga Villar. Para Gipitan na ito. Ako, simple lang to, Boying. Yung investigasyon nitong si Boying, hindi natumbok si Tambi tsaka si Saldi. At nauwi lang sa mga senador, o congressman, o contractor. Isa pang ipokrito tong animal na ito. Kung sakali lang naman, hindi natumbok si Tambi tsaka si Saldi. Or, idinidelay hanggang sa 2028 na. Para mapiga nila ng pakinabang, baka na meron silang napapakinabangan kay Tambi. Diba? Kung hindi mapupunta ang investigasyon kay Tambi at kay Saldi sa lalong madaling panahon, hindi next year, hindi next year, ngayon, gaya nung kung gaano kayo kabilis mag-imbestiga sa Senado, lahat yung ginagawa ninyo, kaplastikan. Same thing, yung tinayo na ICI ni Bongbong Marcos, na independent, na mag-iimbestiga patungkol sa flood control. Pag hindi inunang imbestigahan yung Ilocos Norte at yung Leyte, tapos iniwasan si Tambi tsaka si Saldi, fake yan. Fake. This is not an issue kung totoong may kasalanan o walang kasalanan yung mga senador. Alam natin sinong mastermind yan. So pag iniwasan si Tambi tsaka si Saldi, wala yan. Ito, may protection. Kitang-kita na natin kung anong ginagawa ni Lacson eh. Diba? Imbes na sinusuportahan yung mga witnesses na may itinuturo, idinidiin pa. Kitang-kita, halatang-halata. Balitang-balita na may lalabas na warrant of arrest kay Bato at kay Senator Bongo ng ICC, pero next year pa. Bakit next year pa? Bakit hindi mo na pahuli ngayon, taon na ito? Ha? Trillanes, total, ikaw ang author ng ICC scandal. Ikaw ang bumulong niyan kay Bongbong Marcos. Ikaw ang nagtulak niyan. Sabi, di umano. So bakit hindi mo na pahuli ngayon, ipopospone mo pa? Ito yun. Humina na kasi ang funding ni Trillanes dahil lumayas na si Saldico at hindi na speaker si Romualdez. Kaya postpone na naman niya ang ICC warrant. So sa madaling salita, bayaran ng flood control project etong si Trillanes. Kung susundan ko yung sinasabi ni Bato ha, kaya daw hindi niya na itutuloy kasi po may mga style ng mga politiko na ganito. Diba? Kahit gusto ni Trillanes na talagang ilubog ang Duterte at ang mga supporters ni Duterte, hindi niya ito todo. Bakit? Pera-pera yan. Bayad-bayad yan. Hindi, ano to, libre? Walang ganon. Walang ganyan sa mga politiko. Alam nyo naman to, sundalong kanin to. Laos na to eh. Tumakbo nga tong mayor, hindi nanalo, di ba? Mayor na lang, hindi pa nanalo. Galing senador yan, ha? Oh. Anong ibig sabihin po niyan? Nakikinabang si Trillanes sa flood control projects, sa mga ghost projects. Kaya dapat, chicken din ang salin ito. Kahit hindi na siya politiko. Kasi, importante yun ha, yung, kung may paper trails, may money trails. Saan napupunta yung pera na kinurakot ng mga ni Saldi at saka ni Tambi? May mga outlet yan, may mga vloggers yan. Mamaya, pupunta tayo sa vloggers. Dito muna tayo kay Trillanes. Oh. So, next year. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman